Pasado 5:00 nang matapos sa pamumutol ng kahoy sina Berto at Celis. Nagmamadali na sila sa pagtali ng mga naputol dahil papalubog na ang araw. Bali-balita pa naman na ang bundok na kanilang kinilalagyan madalas daanan ng mga aswang. May nakapagsabi na rin, isang mangkakahoy. Minsan niya nang nakasalubong ang nasabing nilalang. Hindi madaling malabanan sa sobrang liksi ng kilos at masyadong mapanlinlang. Nitong nakaraan lang din, may napabalitang natagpo ang bangkay sa mismong paanan ng bundok. Nang suriin ang katawan, walang ibang natumbok na salarin kung hindi ang aswang. Sa dami ng kalmot at pagkawala ng iilang lamang loob, wala nang iba pang maturong salarin. Matapos maitali ang lahat ng mga naputol na katawan ng puno, pinasan nila ito at nagsimula ng maglakad palabas ng kabundukan. Pero bago pa man makalabas, napahinto na sila nang mapansin ang kakaibang tunog mula sa kung saan. Ingay na parang daing ng baboy. May umaalingasaw na rin at mabigat sa pakiramdam ang hangin. Celis, maging alerto ka dahil mukhang may panganib sa paligid. Wika ni Berto. Binilisan ng dalawa ang paghakbang. Palinga-linga din sa paligid dahil may mga yabag na naririnig. Halos magtakbuhan na matapos mapagtantong nasa malapit na ang nagmamay-ari ng ingay. Hindi nagtagal, pagdating sa unahan ay bumungad ang aswang. Litaw na litaw ang nanlilisik nitong mga mata. Nakahanda na rin ang matutulis na kuko. Laway na walang humpay sa pagtulo at ang mga ngipin na hindi na makapag-intay na makakagat ng tao. Ibinaba ng magkapatid ang pasa na kahoy at kanya-kanya sa paghugot ng itak mula sa tagiliran. Inilabas na rin ni Celis ang kwintas na may nakasabit na kulay pulang bato. Ang mutya ng apoy. Nang makita ito ng aswang, mapapansin ang pag-urong ng mga ito. Sinubukan nilang umatras pero bago pa man magawa, sinugod na sila ni Berto. Nagsimula ang laban sa pagitan ng aswang at ng magkapatid. Maliksi ang aswang at madaling makaiwas sa mga atake ni Berto. Tsuwintsyempo naman si Celis para hindi masayang ang puwersa ng mutya ng apoy. Nakailang sugod na sila, subalit hindi natatamaan ang aswang. Humantong pa sa punto, sa kanila tumama ang sariling atake. Mabuti na lang, maagap ang bisa ng mutya. Nagawa silang protektahan laban sa sariling armas. Ipinagpatuloy nila ang paghuli sa aswang hanggang sa maigapos. Hindi na rin pinatawad pa. Kaagad nilang pinatay. Gamit ang mutya ng apoy, idinin ito ni Celis sa mata ng aswang. Ilang sandali pa ay napayaw ang nilalang matapos masunog ang bahagi ng muka. Dahan-dahang binawian ng buhay ang walang awang nilalang. Bumagsak na lamang ang katawan na sunog na sunog. Daig pa ang uling sa kaitiman. Nagmamadali na ring umalis ang magkapatid dahil madilim na ang paligid. Umiiwas sa ideyang baka may aswang pang dumating. Saktong pagbaba nila ng kabundukan, may nakasalubong silang lalaki. Ginaw na ginaw at mabagal na naglalakad sa daanan. Patungo ito sa kabundukan dahil nag-alala si Berto at Celis sa maaaring sapitin nito. Kanilang tinawag at isinabay sa pauwi ang lalaki. Pagdating sa bahay ay kinausap nila ito. Nalaman ang pangalang Tanyo. Hindi niya raw alam kung saan siya nagmula. Basta napansin na lang na nasa ibang lugar na.
Pinaniwalaan naman ito ng magkapatid dahil sa tingin nila sa lalaki. Parang may diferensya sa pag-iisip. Pansamantala na munang pinatuloy sa kanilang munting tahanan. Kinabukasan, nagulat na lang si Berto at Celis nang maratnan ng kusinang may nakahain na sapag. Sa katunayan, kanya-kanya lang silang magkapatid sa pag-aasikaso sa sarili, kaya nabigla sila sa kaganapan. "Gising na pala kayo. Tara, kain tayo." Wika ni Tanyo. Teka, sandali. Ikaw ba ang nagluto ng latang to? Tanong ni Berto. "At saka, saan ka naman kumuha ng karne? Ayos to ah." Wika ni Celis. Nagtataka ang dalawa. Ilang buwan na silang hindi nakakakain ng karne. Wala rin masyadong mabibili sa malapit. Masyadong liblib ang lugar nila at malayo na sa bayan. Kasi may napadaan na naglalako ng karne. May naitabi pa akong pera kaya bumili na ako. Mura lang kasi yung benta niya kaya kinuha ko na kaagad." Wika ni Tanyo. Mas lalong nagtaka ang magkapatid. Sa pagkakalam nilang dalawa, wala pang napadayo sa lugar para maglako ng ganon. "Sigurado ka ba? Wala namang napapadayong naglalako dito sa lugar namin eh. Masyado na tong liblib. Bihira nga lang yung may tagalabas na napapadpad dito eh." Wika ni Celis. Meron. Kaya nga ako nakabili kasi may dumaan eh. Hindi naman ako makakabili kung walang dadaan dito, di ba? At saka kumain na tayo bago pa lumamig yung sabaw oh. Wika ni Tanyo. Napatango na lang si Berto at Celis. Kung sa bagay, hindi naman makakabili si Tanyo kung walang naglalako. Pinagsaluhan nila ang pagkain sapag. Ganadong ganado si Tanyo, samantalang may pagdadalawang isip ang magkapatid. Sinuri nila ang karne. Mapula-pula, malalaki ang grano, at hindi sila sigurado sa kung anong hayop nagmula. Hindi naman ganito ang karne ng manok. Hindi rin baboy o baka, kaya labis ang pagtataka ng dalawa. Pero para hindi mabastos ang bisitang naghain, kumain muna sila ng kaunti. Masarap naman ang timpla kaya nadala na rin. Pagkatapos ng kainan ay kanya-kanya na sa paglabas ng bahay si Celis at Berto para mag-ayos ng panggatong na ihahatid sa kabilang sityo. Ito ang kanilang natatanging kabuhayan kaya hindi pwedeng ipagpaliban. Sinabihan na rin nila si Tanyo na maaari siyang mamalagi sa bahay kahit wala sila. Babalik din sila pagkatapos ng trabaho. Wala naman itong reklamo. Nangakong hindi gagawa ng kahit anong ikakadismaya nila. Matapos magkasundo, lumakad na ang magkapatid. Pagkatapos maihatid ang panggatong, binaybay nila ang daanan pauwi. Medyo mahaba ang lalakbayin at aabuti ng gabi. Pero hindi na bahala dahil dalawa naman sila. Habang naglalakad ay napag-usapan si Tanyo. "Hindi ko alam pero may duda ako kay Tanyo eh. Ikaw ba, Berto?" Tanong ni Celis. Ako rin pero ayoko namang sobrang maginala. Baka mamaya mali eh. Masamang magbintang sa tao. Tugon ni Berto. Kung sa bagay, baka mali din naman yung naiisip ko. Pareho silang nagkipit balikat at binilisan na ang paglalakad. Laking gulat na lang din pagdating sa tahanan. Nagkalat na ang mga gamit at nakandusay si Tanyo sa sahig. Duguan at walang malay. Kaagad nilang inasikaso at tinignan ng paligid. Subalit walang maaktuhan. Maliban na lang sa naiwang kalmot sa iba't ibang bahagi ng dingding. May sugat din sa braso si Tanyo.
Nakapasok yata yung aswang sa bahay. Ano sa tingin mo, Berto? Wika ni Celis. Ganun na nga. Tignan mo ang kalmot na yan. Paniguradong galing sa aswang. Mabuti na lang hindi natuluyan si Tanyo. Wika ni Berto. Lumabas si Celis at sinuri ang paligid. Sinundan niya ang bakas sa lupa na nanggagaling sa bahay. Patungo ito sa kakawyan. Nagpaalam siya kay Berto. Nakasalukuyang pinapahira ng basang tuwalya si Tanyo para magkamalay. Susuungin niya ang gubat. Nagbabaka sakaling maabutan ang aswang na may gawa ng lahat. Matapang na sinundan ni Celis ang mga bakas ng yapak sa lupa. Nasundan niya rin ang tingin. Merong kalmot sa puno. Dahan-dahan siyang napatingala. Kaagad binunot ang itak. Nang makita ang aswang. Nataga niya ito sa dibdib. Umatras ang nilalang at dumaing ng napakalakas. Inilabas niya ang mutya ng apoy na mas lalong dumagdag sa pangangatog ng tuhod ng kalaban. Tinangkapan itong tumakas pero hindi na nagawa pa. Katulad ng naunang aswang, nasunog ang laman nito at tuluyang binawian ng buhay. Kaagad ding hinugot ni Celis ang itak. Pagkatapos iniwan ang sunog na katawan. Pagbalik ni Celis sa bahay, nagkamalay na si Tanyo at kaagad nilang kinausap para malinawan sa nangyari. Magluluto sana ako ng hapunan kaso biglang may pumasok Pagtingin ko aswang. Ayun, wala na ako nagawa. Napangunahan ng takot kaya ito ang inabot ko. Mabuti na lang dumating kayo dahil kung hindi siguradong patay na ako Wika ni Tanyo. Hindi kami ang nagligtas sa iyo dahil pagdating namin, wala kaming naabotang aswang. Ikaw lang ang nakahandusay sa sahig, tapos wala kang malay. Tugon ni Berto. Baka may hinahanap yun dito, kaya hindi ako tinuluyan. O baka naman may napadaang mabuting tao, tapos nagawa niyang itabo yung aswang. Basta bago ko mawalan ng malay, nandito pa sa loob yung halimaw na yun Tugon ni Tanyo. O siya, basta magpahinga ka na. Mukhang malalim yung sugat mo Huwag ka na rin mag-alala, napatay ko na yung aswang. Wika ni Celis. Talaga ba? Napatay mo yung aswang? Paano mo naman nagawa yun? Tanong ni Tanyo. Mangmang yung aswang kaya madali kong napatay. Sige na, magpahinga ka na. Wika ni Celis. Iniwan ng dalawa sa kwarto si Tanyo. Pagsapit ng hating gabi, nagulantang sila ng may aswang na naman na napadalaw. Pagdating nito, kaagad binutasan ang dingding at si Berto ang pinunterya. Mabuti na lang maagap si Celis. Nagawang mataga ang kamay ng aswang, kung kaya't nabitawan ang kapatid. Kanya-kanya sila sa pagbunot ng patalim. Lumabas ng tahanan para matugis ang nilalang. Tama nga sila. Naghihintay ito sa labas. Kahit halos maputol na ang braso nito, walang balak sumuko ang nilalang. Naunang sumugod ang aswang. Pero nabasa at alam na ni Berto at Celis ang galawan ng mga nilalang. Ilang beses na silang napalaban, kaya naman kabisado na ang mga galaw nito. Tumalon nito. Sinubukang umatake mula sa himpapawid. Kaso nga lang siya ang napuruhan sa ginawang pag-atake. Hinagis ni Berto ang dalang itak. Nakagad tumagos sa lalamunan ng aswang. Pagkabagsak, idiniin ni Celis ang mutya ng apoy sa mukha nito. Ilang sandali pa, umusok na ang katawan. Senyales ng pagkasunog, nanigas at wala ng buhay. Pagkatapos bumagsak ng aswang, tumingin sila sa paligid.
Maging bubong ay tinignan kung meron pang nagtatago, pero wala na. Pansamantalang tinabunan ng mga tuyong dahon at iilang panggatong ang bangkay at saka pumasok ng tahanan. Palilipasin na muna ang gabi at sa pagsikat ng araw na lamang ibabaon sa hukay. Hindi na rin sila nakatulog dahil naging abala sa pag-ayos ng nasirang dingding. Habang inaayos ay naging matanong si Tanyo. Ano ba yung hawak mong kwintas, Celis? Nakita ko kasi kung paanong sinira ang katawan ng aswang eh. Napatay pa. Ano bang tawag dyan? At bakit nakakapatay? Tanong ni Tanyo. Isa itong mutya. Mutya ng apoy na sinusunog ang katawan ng kalaban, lalo pa ang aswang. Mabisa ring gamiting pangontra laban sa kung anong kasamaan. Tugon ni Celis. Saan naman ang galing yan? Muling tanong ni Tanyo. Galing yan sa tsuwi naming albularyo. Walang anak na mapagbigyan, kaya kay Celis na lang ibinilid. Tugon ni Berto. Nasa na ba yung tsuwi nyo ngayon? Muling tanong ni Tanyo. Namatay na eh. Pero teka, bakit ba ang dami mong tanong? Tugon ni Berto. Wala naman. Pasensya na, sige magpapahinga na ako. Tugon ni Tanyo. Sa paglipas ng oras, sumikat din ang araw. Pagkagising ni Berto at Celis ay wala na si Tanyo. Hinanap nila sa labas sa pag-aakalang nagpapahangin, ngunit wala na. Inisip na lang din nila na baka umalis na ito. Nakakalungkot lang isipin na hindi nagpaalam. Hindi na rin masyadong binigyan ng pansin dahil naging abala sa pag-aasikaso sa pagdating ng suki sa pakyawan kung bumili ng panggatong. Sa kalagitnaan ng pagsisilbi sa mamimili, napansin ni Berto ang isang lalaki sa sagingan. Medyo malayo na ito sa kanilang kinalalagyan, kaya hindi namukaan kung sino ito. Binaliwala niya sa pag-aakalang wala lang. Pero sa mga sumunod na oras, naroon pa rin ang lalaki, nakatingin sa bahay nila. Celis, halika nga muna. Nakita mo ba yung lalaki sa sagingan? Kanina ko pa yan napapansin eh. Tingin ang tingin sa atin. Wika ni Berto. Inaninag ni Celis ang sagingan. Katulad ng sinabi ni Berto, meron ngang tao sa lugar. Baka naman nagpapahinga lang yan. Wala rin namang ibang bahay dito sa malapit eh. Kaya malamang sa atin titingin yan. Hayaan mo na. Marami pa tayong gagawin eh. Wika ni Celis. Hindi na pinansin ang lalaki at nagpatuloy sa ginagawa. Sumapit na lang ang hapon. Naroon pa rin ang lalaki. Labis na ang pagtataka ni Berto. Bakit ka ba sobrang nag-aalala, Berto? Ano bang meron? Tanong ni Celis. Para kasing may mali eh. May kutob ako sa lalaking yan eh. Tugon ni Berto. Ano namang klaseng kutob yan? Baka isang... Hindi na natuloy ni Berto ang gustong sabihin nang kumatok ang pinag-uusapang lalaki. Si Celis na ang nagbukas. Kinausap ito. Ay, yung lalaki. Nangingi ng pagkain sa katubig. Pinatuloy nila ang lalaki at pinakain. Tahimik lang itong pinagmasdan at hindi na muna kinausap. Nang matapos kumain ay doon sila nagtanong. Taga saan ka ba? Ngayon lang kita nakita dito sa lugar namin ah. Tanong ni Berto. Hindi sumasagot ang lalaki. Tansya nila ay nasa 20 ang edad.
Palinga-linga ito sa paligid na para bang may hinahanap. Oh, ayos ka lang ba? O bakit parang may hinahanap ka? Naging alerto si Berto at Celis dahil kay nahinala ang naging kilos ng lalaki. Tumatayo na ito at ilang sandali pa. Dahan-dahang nagpalit ng anyo. Bigla silang sinugod. Nabagok ang ulo ni Berto sa dulo ng mesa matapos banggain. Dumiretso naman ang aswang kay Celis at dito nagpakawala ng kalmot. Naiharang na lamang nito ang mga braso sa unahan ng muka upang hindi matamaan. Nang makatsyempo, buong lakas na itinulak ang aswang. Nagmamadaling nagtungo sa pinaglagyan ng patalim. Subalit bago pa man maabot, napasubsob na sa sahig matapos ang dambahan. Nararamdaman din ang pagbaon ng ngipin sa balat. Pero hindi kailanman nagkasugat dahil sa bisa ng hawak na mutya. Hinawakan niya ito sa ulo at buong puwersang ibinangga ang ulo. Nang magkawalay, nakakuha ng pagkakataong makabunot ng patalim si Celis. Ayos ka. Hindi ko napansin yun Pero wag kang mag-alala. Hindi ko lang huhugutin yung laman mo. Siguradong pipira-pirasohin kita. Sinugod ni Celis ang aswang. Pero sa halip na lumaban ay tumakbo ito palabas. Hinabol niya. Dinala siya sa gitna ng kakahuyan at doon naganap ang laban. Naging alerto si Celis dahil sa biglaang pagkawala ng aswang. Batid niyang nasa paligid lang ito dahil umaalingasaw pa rin ang amoy. Bawat sulok ng kakahuyan, kanyang tinignan. Sinundan ang mahinang tunog, yabag mula sa kung saan. Positibo talagang nagtatago lang ang kalaban dahil maging ang angil nito, naririnig niya. Ilang sandali pa ay biglang dinambahan si Celis. Hindi makakuha ng balanse kaya bumagsak sila sa lupa. Hindi na rin makatayo matapos daganan ng aswang. Hinawakan niya ang mga kamay upang mapigilan ang akmang pagkalmot. Kahit alam niyang hindi siya masasaktan, mahihirapan pa din sa pagkilos dahil masyado itong sagabal. Nagpalitan sila ng lakas. Sa uli, si Celis ang nagwagi matapos mabali ang kamay nito. Paulit-ulit niyang sinuntok ang nilalang. Nagmamadali siyang tumayo upang kunin ang itak na nabitawan. Nang madampot, kaagad tinaga ang aswang. Sa galit nito, paulit-ulit niyang tinaga hanggang sa mapugutan na ng ulo. Matapos mapatay ang aswang, akma sanang tatalikod na si Celis para umalis sa lugar. Pero napalingon siya nang may mapansin sa unahan. Buhat sa hindi kalayuan, nakakita siya ng isang anino na mabilis ding nawala. Kung hindi siya nagkakamali, nakasalamuha niya ang nagmamay-ari ng pigurang iyon kamakailan lamang. Pagkabalik sa tahanan ay naabutan niya si Berto. Kakagising lang nito matapos mawalan ng malay. Nagdurugo ang bahagi ng ulo nito na kaagad din niyang ginamot. Pinagpahinga niya na muna dahil bahagya pa ring nahihilo. Ano nangyari? Nahabol mo ba yung aswang? Sabi ko na nga ba masama ang lalaking yun Kapag talaga nagdududa ako, siguradong totoo. Wika ni Berto. Huwag kang mag-alala. Napatay ko na. Andun nakabulagta sa kakahuyan. Dapat lang napatay mo. Ang lakas ng loob na biktimahin tayo. Tayo na nga yung tumulong. Tayo pa'y nabiktima. Pero ang ipinagtataka ko, Berto, paano nangyari na nalapitan tayo ng aswang? Maliban sa ating dalawa, wala namang nakakalam tungkol sa mutya na hawak natin
Imposible ding makapasok sa bahay yun eh. Aba malay ko. Baka nararamdaman nila yung mutya. Pero hindi ba dapat walang makakalapit dito? Protektado tong lugar eh. Hindi ko nga din alam eh. Nagsimula yan nung tumanggap tayo ng bisita dito. Matapos silang mag-usap ay biglang dumating si Tanyo. Duguan at nanghihina. Kaagad nila itong pinatuloy. Tinignan pa ang labas kung merong nakasunod. Nang walang makita, sinarado ang pintuan at tinulungan si Tanyo. May aswang. Hinabol ako ng aswang. Wika ni Tanyo. Saan naman? Teka, hindi ba umalis ka na? Bakit ka pa bumalik dito? Tanong ni Berto. Umuwi ako sa amin eh. Bilang pasasalamat sa inyo. Dadalan ko sana kayo ng pagkain pero naabutan ako ng mga nilalang eh. Ito yung sinapit ko eh. Tugon ni Tanyo. Gamutin mo muna siya, Berto. Magbabantay lang ako sa labas. Baka mamaya merong marka yan eh. Nasundan yan dito. Lumabas ng bahay si Celis at nagbantay. Maigpit ang pagkakahawak niya sa dalang patalim. Inaninag maging ang madilim na bahagi. Kahit mahinang kaluskos ay kaagad niyang tinitignan. Masigurado lamang ang kaligtasan. Pero walang dumating na aswang. Ilang sandali pa, sumigaw si Berto mula sa loob. Walang sugat! Pagpasok ni Celis, nakita niya si Berto na sakal-sakal ng aswang. Walang iba kung hindi si Tanyo. Kung hindi ko kayo mayanggaw, mas mabuti pang kainin ko na lang kayo. Kagad kumilos si Celis para tagain si Tanyo. Nang akma nitong kakagatin si Berto, mabuti na lang hindi natuloy dahil naging abala ito sa pag-ilag sa patalim. Nasa lupa ni Tanyo ang itak. Umagos ang dugo nito. Ibang-iba na ang itsura ni Tanyo. Merong katawan ng tao, pero yung mukha niya para bang sa aso. Isang uri ng gabunan. Mapanlinlang kang hayop ka. Ngayong alam na namin ang totoo, hinding-hindi ka na makakawala. Idiniin ni Celis ang itak at napayaw na lamang ang aswang. Ito na rin mismo ang umatras. Ininda ang sugatang kamay na halos masunog. Hindi maintindihan ni Tanyo ang nangyayari. Ang buong katawan niya ang nangihina na para bang nalalapnos. Ayos ka rin ah. Pati kami pinaniwala mo. Akala ko talaga ibang aswang yung kalaban natin eh. Celis, malakas sana tong aswang na to, gabunan. Nagkamali ka ng binangga mo, utoy. Wika ni Berto. Wag muna nating patayin. Ayos din yung ginawa nito eh, no? Niloko pa tayo. Kaya mo siya magsalita. Tapos saka natin paglaruan. Inawat ni Celis ang kapatid. Huminto naman ito. Kinausap niya si Tanyo na ngayon ay bumalik na sa pagiging tao. Sabihin mo nga sa amin, ano bang pakay mo? Tinuring ka naming kaibigan pero yan ang igaganti mo. Wika ni Celis. Hindi ko na kailangan magpaliwanag pa sa inyo. Kung tutusin, binibigyan ko pa kayo ng karagdagang lakas. Bukod sa tangan nyo, pwede pa kayong magkamit ng lakas bilang aswang. Wika ni Tanyo. Ngumiti ito ng nakakaloko sa dalawang magkapatid. Hindi na nakapagpigil pa si Celis. Paulit-ulit niyang sinuntok. Sa bawat pagsuntok ni Celis, tila baga na tumatama sa katawan ng nilalang dahil umuusok ito. Gusto ko lang yang gawin kayo para mas lalong lumawak ang lahi namin.
at maging mas malakas. Hinampas ni Berto ang ulo ni Tanyo. Muli itong nasubsob sa sahig. Pinagsusuntok niya ng paulit-ulit. Tumayo na lang si Celis. Pinanood habang ginugulpe ng kapatid ang tinuring na kaibigan. Wala siyang balak na umawat dahil maging siya gustong pahirapan ang nilalang. Ayos na yan. Patay na oh. Sunog na yung katawan niyan. Hingal na tumayo si Berto mula sa katawan ni Tanyo. Duguan ang mukha nito. Halos malapnos ang buong katawan. Hindi na gumagalaw. Naglinis naman ng kamay at katawan ng magkapatid. Kaso nga lang, hindi nila namalayan ang pagbangon ng gabunan. Berto, si Tanyo nawala dito. Matapos magsalita, nakarinig sila ng malakas na pagtalon. Kapwa na pailag ang dalawa. Akma sanang susunggaban pa ang magkapatid. Inilabas na ni Celis ang mutya ng apoy. Kumuha naman ng patalim si Berto. Sabay nilang sinugod ang nilalang. Aba ayos to, matigas talaga. O sige, subukan natin yung tigas mo. Gagamitan ka na namin ng tangad. Naunang sumugod si Berto. Walang tigil na inatake si Tanyo gamit ang hawak na patalim. Nakita naman kung paanong nahirapan ang aswang na lumaban. Napapayaw ito dahil nalalapnos ang kanyang balat. Sige na, Celis. Patayin mo na yan. Sobrang kulit. Hinawakan ng mabuti ni Berto si Tanyo. Pinaluhod sa harapan ni Celis. Nahirapan na rin itong makakilos dahil nakasaksak sa kanyang tiyan ng patalim. Hinubad ni Celis ang mutya ng apoy. Inilagay sa leeg ni Tanyo. Unti-unting umusok ang katawan ng aswang. Ang amoy ng lugar, amoy nasusunog na laman. Dahan-dahang lumalabas ang dugo sa bawat butas ng katawan ni Tanyo. Umangil ng napakalakas ang aswang. Pero wala na siyang nagawa. Tuluyan ng binawian ng buhay ang aswang. Napatitig sina Berto at Celis sa nakahandusay na katawan ni Tanyo. Nakahinga ng maluwag dahil napatay na ang aswang. Namayani ang katahimikan pagkatapos nun. Pinagtulungan ng magkapatid ang bangkay na ilabas. Dinala sa hindi kalayuan. Nagukay ng libingan. Iniwanan ang aswang. Dapat kasi hindi tayo tumutulong kung kani-kanino eh. Hindi naman sa lahat ng oras, dapat maging mabuting tao tayo. Ayan, kamuntikan tayo mabiktima. Hayaan mo na, hindi na mauulit yan. Sana magsilbing aral sa atin tong dalawa. Pero kahit papano, nagpapasalamat ako. Hindi tayo iniwanan ng pamana sa atin. Kahit kailan, patuloy tayong aalagaan ng mutya ng apoy. Matapos ng kaganapang iyon, marami pang nakaengkwentro ang magkapatid. Ngunit kahit anong nilalang ang sumubok sa kanila, hinding-hindi sila kayang patumbahin. Ito ay nang dahil sa bisa ng mutya ng apoy. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ani. Taong 1984. Masbate. Nang mga panong ito ay third year high school na si Ani. Siya ang panganay sa 6 na magkakapatid. Ang trabaho ng ama ay pangingisda. Ang ina ay nag-aalaga sa mga kapatid. Paminsan ito din ang nagkukumpuni kapag may sira ang lambat. Nasa dulo ng baryo ang kanilang tahanan. Kalapit ang bahay ng kaibigan na ang pangalan ay Mena
At sa kabilang bahay naman, ang albularyo na si Manong Libay. Malapit na magkaibigan si Mena at Ani. Mula pagkabata, sila na ang palaging magkalaro. Nag-iisang anak lang si Mena. Wala itong kinilalang ama magmula nang hindi ito makabalik galing sa pangisda. 3 buwan na ang pagdadalang tao ng ina nung mangyari ang insidente. Ayon sa balita, wala namang bagyo noong pumalaot ito, kung kaya't nakakapagtakang hindi na ito nakabalik. Magkaklase ang dalawa. Halos magkasalungat man ang pag-uugali. Palagi namang magkasama sa iba't ibang bagay. Si Ani kasi, madaldal at mahilig makahilubilo, kung kaya't marami itong kaibigan. Si Mena naman, halos walang kibo. Magandang babae kung kaya't maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Kaso nga lang, hindi mo rin maririnig ang boses nito kung hindi mo siya kakausapin. Nasanay na si Ani sa ganitong pag-uugali ng kaibigan. Sa mura nilang edad, pansin na ni Ani ang pagiging kaiba ni Mena. Sa likod ng bahay nito kung saan nakatayo ang isang malaking balete, madalas meron siyang kinakausap. Mula pagkabata, nakikita na ni Ani ang ginagawa ng kaibigan kung kaya't hindi na ito bago sa kanya. Hindi niya na lang ito pinapansin. Inisip na maaaring ito ang nakakapagpagaan sa kaibigan kapag may hinaharap itong problema. Ganito rin kasi minsan ang ina ni Mena na si Cora. Madalas itong makikita sa likod ng bakuran, nakaharap sa malaking balete. Tatawa-tawa na tila kinikilig, ngunit wala namang makikitang kausap. Isang araw, kasalukuyang may ginaganap na programa sa paaralan. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang magkaibigan. Ani, alam mo ba, gabi-gabi, dinadala ko ng lalaki doon sa masukal na bayabas. Wika ni Mena. Ano, sigurado ka ba? Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Tugon ni Ani. Oo nga, seryoso ko. Yun din yung madalas nakausap ni mama eh. Pinipilit nga akong sumama sa mundo nila. Kaso bago pa ako makapasok sa loob ng makitid na daan, nagigising kagad ako eh. Kapag nandun na kami sa bandang bayabas. Pagpapaliwanag ni Mena. Hindi naman alam ni Ani kung ano ang isasagot sa kaibigan. Hindi niya alam kung maniniwala ba o hindi. Ganun ba? Basta wag kang sumama. Mamaya kung ano pa yung gawin nun sa'yo eh. Hayaan mo na yun, tara doon tayo sa plaza. Magsisimula na yung programa oh. Tugon ni Ani. Kinabukasan pagkatapos ng klase, muli na namang nagkwento si Mena. Muli siyang dinala ng lalaki sa nasabing makitid na daanan. Ngunit muli siyang nagising bago pa man makapasok sa lugar. Hindi naman ito pinansin ni Ani. Tumango na lang bilang pagsang-ayon sa kaibigan. Pagsapit ng hapon, habang pauwi ng tahanan ay nasalubong naman ng magkaibigan si Manong Libay. Diretso lang ang tingin nito, nakatitig kay Mena. Nang makalapit, kaagad naman itong kinalabit si Mena at nagsalita. Mena, iha. Hindi naman sa nakikialam ako ano. Pero iwasan nyo na yung nilalang na madalas nyong kausapin ng nanay mo. Walang magandang intensyon ng mga dalakit nun sa mga tao. Kaya habang maaga pa, iwasan nyo na. Kung nais nyo, tutulungan ko kayo. Huwag kayo magdalawang isip na pumunta sa tahanan. Wika ni Manong Libay. Wala namang naging sagot si Mena. Patuloy lang ito sa paglalakad. Ngunit nang makarating sa tahanan, nakita na magkaibigan na balisa si Nanay Cora.
Ito ang nanay ni Mena. Tulala ito habang nakaupo sa balkonahe. Tila gulong-gulo sa nangyayari. Bigla naman itong ngumiti nang mapansin na papalapit ang anak. O anak, ang aga naman yata ng uwi niya. Wika ni Nanay Cora. Opo, Nay. Mag-aasikaso daw po kasi yung mga guro namin para sa graduation. Nga pala, Nay, nakasalubong po namin si Manong Libay. Meron po siyang sinabi tungkol sa nakakausap nating lalaki. Sabi niya, wala daw magandang intensyon yung lalaking yun eh. Pero Nay, di ba matagal na nating kaibigan si Socorro? Wika ni Mena. Ganun ba? Hayaan mo na si Manong Libay. Huwag yun na lang pansinin. Baka masama lang ang pakiramdam nun. Halina muna kayo sa loob ng makapagmeryenda. May nilagang hinog na saba doon sa kusina. O Ani, wag mahiya ah. Hindi ka bisita dito. Ituring mo na ang sarili mo na kapamilya namin. Kumuha ka na rin doon. Wika ni Nanay Cora. Napatango na lang si Ani at kagad na pumasok ng tahanan. Nasa entrada pa lang si Ani. Nakaramdam ito ng kakaiba. Na para bang may kung ano sa tahanan. Labis ang pagtataka nito dahil hindi naman ganito ang pakiramdam nung mga nakaraang araw na pumasok ito sa kanilang tahanan. Ani mo'y bigla siyang nalungkot sa hindi malamang dahilan. Nang mapansin ni Mena ang pag-iba ng kilos ni Ani, kagad naman itong niyaya ang kaibigan na kumain sa labas ng bahay. Mabilis namang sumama si Ani. Ani, magtitimpla lang ako ng kape ah. Babalik din ako kagad. Wika ni Mena. Napatango na lamang ang kaibigan bilang pagsang-ayon. Habang abalang kumakain ng malinamnam na saging, nanayo ang balahibo ni Ani. May napansin siyang isang lalaki. Hinihimas ang ulo ng kung anong hayop. Nakaupo ito sa gilid ng balete. Matangos ang ilong. Mestizo. Magara ang kasuotan. Mapungay ang mga mata na tila ba nangungusap. Kaso nga lang, kakaiba ang aura na bumabalot dito. Ani mo'y kabaliktaran ang ugali nito sa kung ano ang nakikita niya sa panlabas na anyo. Ani, ito yung kape mo oh. Kanina ka pa tulala dyan ah. Ano bang tinitigdan mo? Wika ni Mena nang mapansing nakatulala si Ani. Ha? Kanina ka pa ba dyan? Kasi may... Itinuro ni Ani ang puno. Kaso nga lang, wala na ang lalaking nakaupo. Nako Ani, baka pagod lang yan. Huwag ka kasi masyadong nag-iisip ng tungkol sa paaralan kapag nasa bahay na tayo. Wika ni Mena. Naging palaisipan kay Ani ang mga nakita. Alam niya sa sarili na hindi ito guni-guni. Kaso nga lang matapos kumain, kagad namang gumawa ng takdang aralin ang magkaibigan. Bago pa lumubog ang araw ay kaagad nang umuwi si Ani. Ilang linggo pa ang nakalipas. Habang abala sa paglalaba si Ani, nagulat ito nang marinig ang balita ng ina. Anak, nagkakagulo ang kapitbahay. Si Mena daw, hindi nagigising. Diba wala namang sakit yan? Wika ni Nanay Lita. Teka, ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Tanong ni Ani. Ayun nga ang balita. Natulog pero hindi na gumigising. Ilang oras na daw sinusubukan ng mga kaanak na gisingin si Mena pero walang nangyayari. Wala na rin daw pulso pero mainit ang katawan para bang natutulog lang talaga. Tugon ni Nanay Lita. Sige po Nay, pupuntahan ko muna. Titignan ko kung anong nangyari sa kanya.
Tugon ni Annie. Mabilis na kumilos ang dalaga upang tignan ang kalagayan ng kaibigan. Habang patungo sa bahay, labis naman ang kabang nararamdaman dahil masyadong nakakabigla ang nangyari sa kaibigan. Nang makarating sa bakuran, rinig nito ang iyakan mula sa loob ng bahay. Labis naman ang naramdamang lungkot nang makitang wala ng buhay ang kaibigan. Naagaw naman ang atensyon nang marinig ang isang katok. Mabilis itong pinagbuksan ni Cora. Nakita niya si Manong Libay. Ito na nga ang sinasabi ko eh. Binalaan ko na kayo. Wala talagang magandang maidudulot ang mga dalakit nun. Wika ni Manong Libay. Dagdag pa nito, ang mga dalakit nun ay isang uri ng itim na engkanto. Bihira itong makisalamuha sa mga tao. Maaaring ang dahilan ng pagpaparamdam, nagkakagusto ito sa mortal. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang dalakit nun ay likas na mapang-abuso. Mapagmanipula, marami itong ipapangako tulad ng magandang buhay o kayamanan. Pagsapit ng hapon, susubukan kong ibalik si Mena. Ilang araw rin akong mawawala. Huwag niyong ipapaimbala sa mo ang katawan hanggat hindi ako nakakabalik. Wika ni Manong Libay. Napatango na lamang si Nanay Cora bilang pagsang-ayon. Bago nilisan ni Manong Libay ang tahanan, nag-iwan ito ng ilang dahon ng laurel. Inilagay sa bawat sulok ng kwarto. Ginagawa ko ito para maiwasan ang iilang nilalang na umaaligid. Lalo na ang balbal. Huwag niyong iwanan ang katawan kahit anong mangyari. Pagsapit ng dilim, bitbit ang itak. Ilang botelyang nakasabit sa bewang. May dalang itim na manok. Mag-isa nitong tinungo ang puno ng balete. Huwag niyo na akong sundan. Kapag hindi ako nakabalik sa 3 araw, putulin at sunugin niyo ang puno. Wika ni Manong Libay. Bakit naman po, Manong? Kung dyan kayo dadaan, paano kayo makakalabas kung susunugin namin ng puno? Tanong ni Annie. Kapag hindi ako nakabalik, ang ibig sabihin nun, hindi naging matagumpay ang pagligtas ko kay Mena. 3 araw lang din ang maaaring itagal ng katawang tao sa mundo ng mga engkanto. Kung lalagpas man, marahil mataas ang kaalaman nito. Sa estado ng aking kakayahan, limitado lang ang alam ko pagdating sa dalakit nun. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mailigtas si Mena. Wika ni Manong Libay. Kagad namang umalis si Annie at Nanay Cora nang makitang nagsisimula ng magritual si Manong Libay habang may sinasambit na mga orasyon. Bigla naman itong ginilitan ang 2 itim na manok. Inikot nito ang dugo sa puno hanggang sa wala nang tumutulong dugo mula sa leeg ng manok. Ilang beses ding umikot si Manong Libay hanggang sa nagulat si Annie at Nanay Cora. Sa 7th ikot, bigla na lamang nawala ang albularyo. Tinatawag pa ito ni Nanay Cora. Tanging bakas ng dugo ang nakita. Hindi naman nabahala ang 2 sa biglang pagkawala ni Manong Libay. Inisip nila, naging matagumpay ang pagpasok nito sa mundo ng mga nilalang. Kagad ding bumalik ang 2 sa tahanan. Inilapag ang katawan ni Mena sa banig at hindi na nag-abala pang gumawa ng kabaong. Hawak ang pag-asang muling babalik si Wena tulad ng mga sinabi ni Manong Libay. Kaso nga lang, lumipas na ang 2 araw. Wala pa ring pagbabago. Hindi pa rin nakakabalik ang albularyo. Labis naman ang kaba ni Annie para sa kaibigan. Ramdam nitong buhay pa si Mena
dahil nananatiling mainit ang katawan nito. Sa pagsapit ng ikatlong araw, bandang hapon, halos hindi na tumitigil sa kakaluha si Cora. Taimtim itong nagdarasal habang hawak-hawak ang isang rosaryo. Diyos ko, naway bumalik ang anak ko. Iligtas niyo po siya kung saan man siya naroon. Wika ni Nanay Cora. Ilang sandali pa napatayo si Ani at Cora nang marinig ang tinig ni Manong Libay. Apo, Cora, ay buksan niyo ang pintuan. Kagad namang binuksan ni Cora ang pintuan. Bigyan niyo ako ng tubig. Nanunuyot ang lalamunan ko. Tugon ni Manong Libay. Habang inaabot ang isang basong tubig, kitang-kita naman sa pagbumuka ng albularyo ang pagod. Nanginginig pa ito habang umiinom ng tubig. Hinayaan muna itong makapagpahinga bago tanungin kung ano ang mga nangyari. Ilang sandali pa bago ito nagsimulang magsalita. Cora, baka may nais kang sabihin bago ko isiwalat ang mga naranasan ko sa mundo ng mga dalakitnon. Wika ni Manong Libay. Kitang-kita naman sa mukha ni Cora ang gulat dahil sa tanong ni Manong Libay. Wala namang magandang maidudulot kapag nagsinungaling, kung kaya't kagad nitong ipinaliwanag ang lahat. Sa totoo lang, matagal na akong nililigawan ng lalaking yun eh. Masaya naman ako sa kanya. Madalas niya rin kinakausap si Mena. Sa nakikita ko, nagkapalagayan sila ng loob. Hindi ko naman pinagbawalan si Mena na makipag-usap dito. Alam ko kasi na wala namang gagawing masama ang dalakit nun sa anak ko. Matagal na kaming magkakilala ni Socorro mula nang mawala ang tatay ni Mena. Ito na nagsilbing ama ng anak ko. Kaya ko naman nakilala ang dalakit nun na yon dahil din kay Eric, yung dating kaibigan ko. Wika ni Nanay Cora. Hindi niya pinansin ang mga usap-usapan na matagal nang nawawala si Eric. Ayon sa mga balita, huli itong nakitang umakyat sa kabundukan kasama ang tinana nitong babae. Kaso nga lang, matapos marinig ang paliwanag ni Eric, kagad siyang nagtiwala at binaliwala lahat ng haka-haka tungkol sa kaibigan. Magtatatlong taong gulang pa lamang si Mena noon nang malaman nito ang totoong pagkakakilanlan ng nilalang. Dahil isang hapon, nakita niya itong nanggaling sa likod ng balete. Wala namang daanan sa likuran ng puno dahil purong talahib lang ang meron doon. Nang makalapit ang nilalang, prangkang nagtanong si Cora. Anong ginagawa mo dun sa puno? Ano ka ba talaga? Tanong ni Cora. Isa akong dalakit, Cora. Pero wag kang mabahala. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Walang katotohanan ng mga sinasabi ng mga mortal. Naniwala naman si Cora sa mga sinabi nito. Makikita rin sa maamo nitong muka na nagsasabi ng totoo. Lumipas ang mahabang panahon. Bigla itong nag-aya na dalhin si Cora sa mundo ng dalakit nun. Dahil sa takot kung kaya't hindi pumayag si Cora, nangako pa ng kayamanan ang dalakit nun. Hindi nito nabago ang desisyon ni Cora. Nung una, inakala niyang tanggap ng dalakit nun ang naging desisyon. Ngunit sa nangyayari ngayon, tila hindi maganda ang resulta. Sa totoo lang, Cora, naging mahirap ang paglalakbay ko sa mundo ng mga dalakitnon. Hindi ka nagkakamali. Nandun nga si Mena. Hindi maganda ang lagay nito. Kasalukuyan siyang alipin ng mga itim na engkanto. Wika ni Manong Libay. Matapos niyang makapasok sa lagusan, lumabas siya sa isang maliit na balon. Hindi kalayuan makikita naman ang malaking tahanan na may dalawang palapag
Matataas din ang bakod nito. Isang makalumang bahay na pangmayaman na yari sa kahoy. Malalaki ang mga punong nakapalibot sa tahanan at yung mga nakikita niyang nilalang. Hindi normal na tao. Ibang-iba ang itsura dahil napakaganda. Bago pa tuluyang mapansin si Manong Libay, nagtago siya sa makapal na halaman. Matyaga itong nakiramdam hanggang sa marinig ang yapak ng kabayo. Ilang sandali pa dumaan naman ang isang karwahe. Sa likod nito, ang 9 na tao na merong kadena. Isa-isa itong tinignan ni Libay hanggang sa makita nito si Mena na walang tigil sa pag-iyak. Basang-basa ng pawis ang katawan nito. Animoy walang tigil sa pagtatrabaho. Halos 1 dipa lang ang distansya ng bihag sa bawat isa. 3 dito ay lalaki, 5 naman ang mga babae. Lahat sila ay merong kadena. Sabay-sabay na hinihila ng karwahe. Walang bantay sa likod ng mga ito, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Manong Libay na sundan kung saan ito magpupunta. Habang nasa daanan, agaw pansin naman ang diretsyong tingin ng mga bihag habang tumutulo ang luha. Wala ring boses ang maririnig mula sa kanilang bibig. Sa patuloy na pagsunod ni Manong Libay, bahagya naman siyang napatigil matapos suminto ng karwahe. Kaagad namang nagkubli sa isang malaking puno si Libay habang patuloy na nagmamasid. Dahan-dahang bumaba mula sa karwahe ang isang makisig na lalaki. Ngayon mararanasan niyo ang parusa kapag hindi kayo sumunod sa utos. Isa-isa nitong kinuha ang mga nakakadena. Ilang sandali pa, rinig naman ni Libay ang pagsigaw ng mga bihag. Animoy sinusunog dahil sa tuwing umuusok ang itaas na bahagi ng tahanan. Sumisigaw naman sa sakit ang mga bihag. Sa paglabas ng mga ito, makikita naman ang mukha ni Mena na tuklap ang balat. Umiiyak. Hirap na hirap ang kalagayan. Bago pa muling gumalaw ang karwahe, unti-unti namang humilom ang mga sugat sa katawan ni Mena. Ganon din ang mga kasama nito. Muli namang sinundan ni Libay ang karwahe hanggang sa bumalik ito sa loob ng malaking tahanan. Hindi na naging mahirap pa ang magtago. Dito na nagsimulang magtaas ng sabulag ang matanda. Sa pagbaba ng dalakit nun sa karwahe, kaagad namang sumalubong ang 2 bantay. Inalis nito ang mga kadenang nakagapos sa kamay ni Mena at sa mga iba pang bihag. Sige na. Bumalik kayo sa dati niyong pwesto. Ayusin niyo ang trabaho nang hindi kayo maparusahan. Lolo ka na, babae. Wika ng bantay na dalakit nun. Ang kausap nito ay si Mena. Kaagad namang naghiwalay ang mga ito. Bumalik sa trabahong inatas sa bawat isa. Pansin ni Manong Libay. Kahit halos ginto ang laman ng buong tahanan, walang inatasang magbantay sa loob. Kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Manong Libay na malapitan si Mena. Sa pagsara ng pintuan, dahan-dahan namang sinundan ni Libay si Mena. Nang masiguradong wala nang makakakita, nagulat si Mena nang marinig ang boses ni Manong Libay. Muli ring tumulo ang luha nito sa mata. Mena, si Manong Libay to. Alam kong hindi mo ko nakikita. Pumunta ako dito para sunduin ka. Isang paraan lang ang maaari nating gawin. Sumama ka sa akin pabalik sa mundo ng mga tao. Pero hindi magiging ganong kadali ang gagawin natin. Sundan mo lang ang tinig ko. Wika ni Mena. Patuloy na nagsalita si Manong Libay. Sinundan naman ni Mena ang lahat ng sinasabi nito. Saktong walang bantay sa paligid, kaya kagad nakalabas ng bahay si Manong Libay at Mena. Ngunit ang hindi nito inaasahan,
Nang maamoy ng isang nilalang ang kanilang kinaroroonan, kaagad itong kumilos upang sila ay masundan. Mena, tara na! Sundan mo ko, dalian mo! Wika ni Manong Libay. Mabilis itong kumaripas ng takbo. Kaso nga lang sa muling paglingon kay Mena, hindi nito kinayang lumabas sa teritoryo ng Dalakitnon. Wala na ring nagawa si Manong Libay, kung kaya't mabilis nitong tinakbo ang lagusan bago pa maabutan ng nilalang. Ilang oras ang tinagal ni Manong Libay sa mundo ng mga Dalakitnon. Katumbas naman ito, 3 araw sa mundo ng mga tao. Isa lang ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi siya makalabas ng bahay. Marahil nagawa nitong makipagkasundo sa Dalakitnon kahit labag sa kanyang kalooban. Ewan ko sa inyo mag-ina, ilang beses na akong nagbabala pero hindi nyo binigyan ng halaga. Pasensya ka na, Cora. Hanggang dito na lang ang may tutulong ko. Bukas na bukas, maaari nyo nang ilibing ang katawan ng anak mo. Matapos magpaliwanag, dahan-dahan namang bumangon si Manong Libay. Nilisan ang tahanan. Halos hindi makapaniwala si Nanay Cora, kung kaya't umiyak na lamang ito sa labis na pagsisisi. Kinabukasan kaagad nagpagawa ng kabaong si Nanay Cora. Pinalibing na ang anak. Labis din ang pangulila ni Ani sa kaibigan. Tuwing papasok ito ng paaralan, palagi niyang iniisip na sana'y naniwala siya sa mga sinasabi noon ni Mena ang tungkol sa Dalakitnon na palagi nitong nakakausap. Hanggang sa dumating ang isang hapon, habang pauwi mula sa paaralan, napansin niyang tulala at umiiyak si Nanay Cora. Kaagad niya itong nilapitan upang kausapin. Auntie Cora, ayos lang po ba kayo? Kung gusto niyo na makakausap, nandito lang po ako ha. Wika ni Ani, habang naluluwang hinihimas ang likod ni Cora. Gabi-gabi na lang akong nananaginip. Nakikita ko si Mena. Humihingi siya ng tulong. Palagi daw siyang pinururusahan ng mga Dalakitnon. Tubusin ko daw siya. Pumunta daw ako dun sa kabundukan. Yang bundok na yan. Yung nasa likod ng bahay namin. Ang sabi niya, kailangan kong pumunta ng gabi at kailangan mag-isa ko. Kapag naroon na ako sa itaas, hukayin ko daw yung lugar dahil naroon siya. Wika ni Nanay Cora. Magkahalong kilabot at awa naman ang naramdaman ni Ani. Gustuhin man niyang tumulong, wala na siyang magagawa. Makalipas ang mahabang panahon, hindi naman tinubos ng ina si Mena. Marahil takot ito o hindi kaya naman ayaw nitong sumama sa Dalakitnon sa simula pa lamang. Ngayon sa kasalukuyan, matanda na si Ani. May 2 anak at OFW ang asawa. Masaya na itong namumuhay kasama ang 2 anak. Wala na ring naging balita si Ani kay Auntie Cora at Manong Libay. Dahil nang makagraduate, kagad na itong lumipat ng Romblon upang makalayo na doon sa lugar. Malungkot ang naging karanasan ni Ani at ang kanyang kaibigan. Ngunit isang bagay lang ang natutunan niya. Sa tuwing may sinasabing kakaiba ang ating mga kaibigan o kapamilya, subukan nating unawain. Dahil marahil ito ay totoo. Maaaring sila ay nakakakita ng mga hindi normal na bagay. Opinyon para sa kwento. Madalas na yung ganitong kwento sa atin mga kabayan, ano? Yung mga mapanlin lang na elemento o nilalang. Alam nyo kasi madalas ang biktima ng mga ito yung mahina yung dungan o yung pananalig. Lalong-lalo na yung mga taong merong pinagdadaanan kasi madali silang manipulahin eh. Kaya naman mga kabayan, palagi nyo ring tatandaan, ingat tayo ha. Ingatan din natin yung mga mahal natin sa buhay,
Kapag kailangan nila ng makakausap, siguraduhin magbigay ng kaunting oras para sa kanila. Yun lamang, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam. Para sa mga interesado sa spiritual bracelet, panoorin ang video. Marahuyo. For protection. Kunita. For good health. 12+1 mantra. For anti-stress and good fortune. Kendili V1. For good luck. Kendili V2. For good luck. Talege. For anti-jealousy.